Okay guys, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. Sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction tungkol nga po dito sa naging content, pagbabalik. Although matagal na po itong pinag-usapan mga kalingap, pero itong tao lang na ito mga kalingap, ang alam kong parang baga siya po ang naglalatag ngayon tungkol po dito sa salitang manyakan. Siya lang po yung nagkaroon po ng ganitong content kung saan ay ikinukwento po niya yung kanya pong nalalaman kung ano ang alam po niya na pangyayari po doon sa madilim at liblib na lugar na sinasabi kung saan nangyari po ang manyakan, and base daw po sa kanya pong pagpapakayag o pagsasalaysay mga kalingap ay base na rin po sa pagkukwento o paglalatag sa kanya po ni Kalingap Edu. Ito nga po yung content po ni Hambalos Todo. So kung gusto po ninyong matunghayan mga kalingap ang kabuuan po ng kwentong ito, ay pakibisita po ang channel po ni Hambalos TV. Okay? So yan po yung ating paksa ngayong araw na ito mga kalingap. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay pugay sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At syempre, sana po ay inyo rin po tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pinutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod po pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may galaw shout out sa ating mga kasaman po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan siyempre ng ating Presidente Javier De Leon aka Berador. At ang kinikindi po natin mga kalingap, ang ating mga Kalingap partners, Kalingap charity vloggers, lalo na po yung mga nariyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. So mga kalingap, bago po tayo magpatuloy, ay tunghayan muna natin ang isang maikling bahagi ng naging pahayag po nitong Hambalos Todo at kung ano ang nangyari. Yung alam po niyang pangyayari base doon sa salaysay po sa kanya ni Kalingap Edu. Panoorin po natin ito mga kalingap. O eto Biancy kung totoo itong sinabi sa akin ni Kalingap Edu, pakisagot din. Kung hindi totoo, ipaliwanag mo rin. How true? Nasabi ni Kalingap Edu na yung sinasabi mong dinala ka sa madilim at doon ka ginawa ng hindi maganda, binastos ka, minanya ka sa madaling salita, sinasabi ninyo ng inyong grupo na ikaw ay minanyak ni Kalingap Edu at inaano pa daw, sabi ay tawag dito, prinoproteksyonan pa daw ni Kuya Val. Eto talangin kita, how true? Yung kwento kasi sa akin ni Kalingap Edu, sabi niya, nung nandun kayo sa madilim na lugar, may mga kasamahan kayo, may gathering yata kayo noon, tapos humiwalay kayong dalawa. Kayong dalawa sa madilim na lugar. Tapos, di umano, sabi ni, ito according to dun sa paliwanag sa akin ni Kalingap Edu, may dumating na pulis. May mobile na dumating. Sinita kayo ng pulis, nasita kayo, bakit andito kayo sa madilim? Diba, andito anya kayo sa madilim, lipat anya kayo dito, wag kayo dito sa madilim. At lumipat kayo, pagkaalis ng pulis, lumipat kayo, sa madilim pa rin at inakit ka ni Kalingap Edu, sumama ka sa madilim na lugar pa rin. Nung akitin ka dun sa madilim na lugar, sumama ka. At kung totoo yung sinasabi mo na ginawan ka ng hindi maganda, hindi ba dapat pagdating ng pulis, nagpapalag ka na? May mga kasama kayo na hindi naman kalayuan sa iyo, according to Kalingap Edu, sana kung ginawan ka, kung nabastos ka, pwede ka namang sumigaw. Hindi ka naman tinututukan. Hindi ka naman tinatakot. Kasi tinanong ko si Kalingap Edu, baka naman ka ako tinakot mo. Baka ka ako tinatakot, baka ka ako tinututukan mo ng matulis na bagay o kung ano. Na-intimidate, natakot ka ako sa'yo. Sabi niya, wala pong gano'n, Sir Mike. Hindi po gano'n. Wala pong gano'n na pangyayari. Kaya, kung ako yung tatanungin, kung totoo, based on my observation, kung totoo, Biancy, yung salaysay na yun ni Kalingap Edu, yung ikwento sa akin ni Kalingap Edu, walang bastusan.
Walang bastusan na nangyari, walang manyakan na nangyari. Kasi kung ayaw mo talaga kay Kalingap Edu, from the very beginning, pag akit sa'yo, napupunta kayong dalawa lang sa madilim. Hindi ka sasama kung ikaw ay isang matinong babae. Di ba? Ang isang matinong babae, hindi sasama ng siya lang sa isang lalaki ng gabi at madilim pupunta sa madilim na lugar. Nasita na ng pulis, inakit dun sa kabila, lumipat ng kabilang pwesto, sumama pa rin. Kung hindi ko sinasabi na hindi ka matinong babae, kung wala kang gusto kay Kalingap Edu, kung hindi ka talaga na in love kay Kalingap Edu, hindi ka sasama kung hindi mo gusto yung isang lalaki. Kung talagang napipilitan ka lang dun sa love team ninyo, at yung love team ninyo ay hindi ka tinatamaan, walang ispak-ispak, walang kilig-kilig, hindi ka sasama. Walang babae na sasama sa isang lalaki na silang dalawa lang sa madilim na lugar kung wala siyang ini-expect. Okay, so yun na nga po ang pahayag ni Hambalos Todo, mga kalingap. So noon pa man po mga kalingap ay ito na rin po yung aking pinapaniwalaan. Itong mga binanggit po, itong sinalaysay din po ni Hambalos TV, mga kalingap, ay maaaring hindi lang ako ang naniniwala. Sumasang-ayon sa kanya pong pagbibigay ng komento at yung kanyang pahayag. Maaring ito rin po, nababasa ko rin po ito sa mga comment section dati noong sinasabi o nung kasagsagan nung issue na ito, mga kalingap, na kung totoo kasi maraming nagsasabi doon sa kanila pong panig, doon sa mga nagdidepensa po doon sa kanila pong dalaga, ay sinasabi na naniniwala po sila. Naniniwala po sila na may pangyayari. Lalo na po itong mga taga-suporta po ni Tikyo ay naniniwala po sila na mayroong pangyayari. Kaya nga po yung iba po natin mga kasamahan po diyan, kasamahan po natin dito sa Kalingap ay lumipat na, tumalon. Tumalon at nandun na po at nagdidepensa po kay Tito sapagkat sila po ay sa katotohanan lamang po sila. Pumapanig lamang daw po sa katotohanan. So ibig sabihin pala, mga kalingap, po sila po ay pumapanig po sa katotohanan, ay malamang ay nakita po nila, nakita po nila ang ebidensya, yung concrete evidence. So maaaring may pinanghahawakan po sila na ebidensya na sila po ay naniniwala. Okay, para sa akin, hindi naman po ako sa naniniwala. Sabi ko nga noon pa man ay maaaring may naganap na pangyayari, pero mahirap po pong paniwalaan kasi hindi naman po nila ipinapakita sa akin kung ano po yung sinasabi po nilang katotohanan. Mayroon pa nga po dyan nagsasabi na nakuhanan daw po ang pangyayari ng CCTV at nasaksihan daw po ng mga pulis ang pangyayari. Kung nasaksihan po ng mga pulis ang mga pangyayari, ano dapat ang ginawa ng mga pulis? At kung totoong may pangyayari, mga kalingap, at sa piling po ng babae ay agrabyado o hindi iginalang o hindi inirespeto ang kanyang pagkababae, bakit noong nangyari ay wala man lang po siya ginawa? Bakit hinintay pa po niya ng ilang buwan o taon po yata ang binilang bago inilabas yung ganitong sinasabi po nilang katotohanan? Okay, so tama po itong si Hambalos Todo, mga kalingap. Okay? Ano po yung sinasabi po ni Hambalos TV? Lalabas at lalabas po ito kung lalabas at lalabas po ang katotohanan, mga kalingap, sa korte. So, alam po naman natin na may balita. May balita po tayo, mga kalingap, at may nakita po tayong pruweba na itong si Kalingap Edu, Kalingap Ram, ay lumapit na po sa Cybercrime Division at sila po ay may niluluto na o sila po ay nagsampa na ng kaso. At ano naman po kaya, sasabihin na naman po ng taga-suporta ng kabila, ano naman ang ikakaso nitong Kalingap Edu? Dapat ang kasuhan po dyan yung mga nagsasalita po noon na may ebidensya, may CCTV, at yung nagsalita po ng sinasabing pag-aakusa ka po kay Kalingap Edu na siya po ay isang manyak.
Hindi naman po yun. Pati rin kasama na rin po itong mga taga-suporta po nila mga kalingap. Itong mga viewers din. Nahusgahan po itong si Kalingap Edu at sinasabi po nilang talagang manyakol. Manyakol. Tinaguri ang manyakol po ng Kalingap itong si Kalingap Edu. So, ano ba yung sinasabi po dito na Hambalos TV mga kalingap? Tama po yung sinasabi po niya. Unang-una, bakit ka pumayag na sumama at dalhin ka sa madilim na lugar? Kung ayaw mo sana, kung ayaw mo, nung alam mo na ikaw ay dinadala na po sa madilim na lugar, di dapat ay nagpupumiglas ka na o naghihiyaw ka na o kung ano man po ang gagawin mo, hindi po ba? At sinasabi pa na may mga kasamahan din daw po sila na nasa malayong lugar. Kaya nga po sila daw po ay nakita ng mga pulis. Kung totoong minanyak ka, yung katanungan po niya kay dalaga mga kalingap, kung totoong may ginawa sa iyong hindi maganda at kinukuha ang iyong kapurihan, ang iyong dignidad, bakit nandun na ang pulis? Bakit hindi ka man lang nagbigay ng iyong statement o bakit hindi ka nagsumbong? So ano po ano dito mga kalingap? So kaya nga malakas yung loob ko na talagang walang pangyayari kasi bakit pinaabot ng matagal na panahon at sinasabing may pulis? Anong ginawa mo doon sa pulis? Bakit hindi ka nagsumbong doon sa pulis? Hindi po ba? Kung ayaw mo, kaya nga sabi po dyan, may mutual understanding ba daw po sila? Para po kay Kalingap Edu daw ay love team lamang. Parang mayroon, parang ganun na daw po nga na may MU. Pero para sa kay Kalingap Edu ay love team, pero ito kay dalaga ay maaring na-develop. At inamin naman po niya yan mga kalingap sa tulpo na medyo na-develop na siya. Kaya siguro, kaya nga yung tanong po, kung ayaw mo sa isang lalaki, papayag ka ba? Noong alam mo, napapansin mo na ikaw ay dinadala na sa liblib at madilim na lugar, bakit hindi ka kumontra? Pwede ka naman hindi pumayag. At sabi po nga dyan, may mga kasamahan daw po naman. Hanggang sa sila po ay nakita po ng mga pulis. Nung mayroon ng pulis, bakit hindi ka doon nagsumbong? So, yung pagsasampa ng kaso, bakit ba itong si Kalingap Edu ang magsampa? Dapat daw, itong si babae. Ang tagal-tagal magsampa ng kaso, di po ba? So, ibig sabihin, tinitimbang-timbang para niya siguro, tinitimbang-timbang pa rin nila siguro kung ano po ang ang dapat kasuhan din po diyan mga kalingap. Itong mga nandyan sa paligid, itong taga-depensa ni TQ mga kalingap na nagsasabi na talagang may pangyayari at siya po yung kauna-unahan naglabas po ng usapin na ito sa social media na dapat po ay inisip po niya na maaari ikasisira ng bawat panig. Kasisira ni Boy, kasisira din po ni Girl. Pero wala siyang inisip dito mga kalingap. Ang inisip po niya yung scoop na siya po ay magkakaroon po ng abuse. Kaya po ikinontent po niya ito sa kanya pong YouTube channel, itong si Pulang Uod, di ba? Si Pulang Uod mga kalingap, iyan po yung kauna-unahan na naglabas po itong usapin na ito. Okay? So, sabi ko nga kanina, ako ay sumasang-ayon dito po sa sinasabi po ni Hambalos TV na sinasabi po niya yung pangyayari. Yung pangyayari kung walang labag sa iyong kalooban, di dapat ikaw po ay nanlaban. Dapat ikaw ay nanlaban. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob. At syempre sana po inyo rin po tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like
share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, sa mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.